Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Tayo po ay natitipon sa pagdiriwang ng banal na misang ito para sa ikatlong linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya maligayang Pasko ng pagkabuhay, Happy Easter po. Sa linggong ito, inaanyayahan tayo na pagnilayan ang isa na namang pagpapakita ng Panginoong muling nabuhay. At sa pagkakataong ito, sa kanyang pagpapakita sa dalawang alagad na patungong Emmaus. Pansinin natin ang bati ni Jesus sa dalawang alagad na ito. Sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Kung inyong matatandaan noong nakaraang linggo, ito rin ang bati ng ating Panginoon dun sa kanyang mga alagad na nagtatago sa mataas na silid. Kasama na nung dumating na si Tomas, sumainyo ang kapayapaan. At ano nga ba ang kapayapaan? Ang kapayapaan ay hindi kawalan ng kaguluhan. Sabi nga, peace is not the absence of hostility. Sa buhay, maaaring maingay sa paligid, subalit kung mapayapa ang iyong puso, mapayapa ang puso ng isang tao, marahil sumasa kanya ang kapayapaan. Sa kabilang banda, pwede rin naman makita natin ang isang tao na tahimik, pero dahil magulo ang kanyang isip, hindi mapayapa ang kanyang kalooban, wala ang kapayapaan sa kanyang puso. Kaya nga mga kapatid, sa harapan ng kasalanan, masasabi natin, walang kapayapaan. Sa isang taong nagkakasala o kasalukuyang gumagawa ng kasalanan, mailap ang kapayapaan. Dahil hindi po mapayapa ang puso ng isang taong nagkakasala. At some point, ang isang taong namumuhay sa kasalanan, ang unang-unang nawawala sa kanya ay ang kanyang kapayapaan sa kalooban. Kaya nga, kapag ang isang tao ay nagkasala, kung mapapansin ninyo, hindi siya mapalagay. He or she is restless. Dahil hindi mapayapa ang kanyang puso, dahil binabagabag ng sariling budhi, ng sariling konsyensya. Minsan naman may mga tao, wala ng pagkabagabag ng budhi, wala ng pagkabagabag ng konsyensya, dahil marahil sanay na sa buhay na makasalanan. Pero kahit sa kanyang buhay, mawawala pa rin ang kapayapaan dahil pwedeng habulin ang taong ito ng mga konsekwensya ng kanyang mga pagkakasala. Ang buhay ng tao, lalo na kapag hindi na siya, pakiramdam niya hindi na siya nagkakasala, pwede pa rin siyang habulin ng epekto ng kanyang mga kasalanan. Kaya nga, every sin has its effects. And for those who have lived a life of sin, sometimes peace is elusive. Kaya nga mga kapatid, hindi katakataka na ito ang unang-unang biyaya na ibinigay ng Kristong muling nabuhay sa dalawang alagad na ito at sa mga alagad ng ating Panginoon noong nakaraang linggo. Sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Hindi sinisi ng Panginoon ang mga taong ito kahit pa iniwan siya ng mga ito. Hindi sila pinagbuntungan ng galit ng Panginoon, bagkus ibinigay ng Panginoon ang kaloob ng kapayapaan. Kaya nga mga kapatid, ang kapayapaang galing sa Diyos ay hindi nangangahulugan na wala ng pagsubok sa buhay. Ang kapayapaan ng Panginoon hindi nangangahulugan na hindi mo nahaharapin ang mga problema at mga pagsubok na darating sa iyong buhay. Kapag ganito ang konsepto natin ng kapayapaan, baka hindi galing sa Diyos ang kapayapaang iyan. Dahil kung hahangarin natin ang kapayapaan na galing sa Diyos, ito yung kayang magbata kahit na may hirap,
Ito yung kapayapaan na nagtatagal at hindi nakabatay sa mga nangyayari sa paligid. Ito yung kapayapaang kayang manindigan kahit saan, kahit kailan, kahit sa hirap ng kaguluhan na nangyayari sa paligid. Kaya nga mga kapatid, makikita natin ito sa mga taong kayang magtiis at kayang magbata sa kabila ng mga hamon at pagsubok ng buhay. Mapayapa pa rin sila at madiskarte pa rin kahit na pinagdadaanan nila iyon. At kapag tayo ay mayroong ganoong disposisyon, baka naghahari sa buhay natin ang kapayapaan ni Kristo. Kaya nga mga kapatid, makikita natin ito sa mga apostol ng ating Panginoon. Kung ikukumpara natin ang alagad ng ating Panginoon bago ang Pentecostes, malayong-malayo sila kumpara sa mga apostol ng Panginoon pagkatapos sa pumanaog ang Espiritu Santo. Dahil sa kaloob ng banal na Espiritu, ang mga alagad ng Panginoon nagkaroon ng katatagan. Mas malakas ang kanilang loob. Mas nag-aalab ang kanilang damdamin sa pagmamahal kay Kristong muling nabuhay. Dahil sa biyaya ng banal na Espiritu. Sabi nga ni Ebanghelista San Juan, "The Holy Spirit will teach you everything and remind you of all the things I said to you. Peace I live with you, peace I give to you. Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid." Do not be afraid. John chapter 14, verse 26 and following. Kaya nga mga kapatid, ano nga ba ang biyaya ng isang mapayapang puso? Ang isang taong may mapayapang puso, malaya mula sa takot na pinangangambahan sa buhay na ito. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa 2 alagad, "Huwag kayong matakot." Nung una, akala ng 2 alagad na ito, multo ang ating Panginoong Hesukristo. Pero nang sinabi ni Jesus, "Huwag na kayong mag-alinlangan dahil ang multo ay walang buto at laman." Gaya ng nangyari kay Tomas noong nakaraang linggo, inanyayahan niya si Tomas na hawakan ang kanyang mga sugat sa kanyang mga palad at sa kanyang tagiliran. Saka pa lamang sila nakumbinsi na hindi multo ang ating Panginoong Hesukristo, kundi tunay na muling nabuhay. Hindi lang yan. Meron ba namang multo na nakararanas ng gutom? Kung mapapansin ninyo, may maliit na detalye sa Ebanghelyo. Humingi pa ng makakain ng Panginoon. Nagugutom siya. Kaya nga, nakisalo siya sa kanila na kumain ng kapirasong isda at tinapay. Dito naalala ng 2 alagad na ito ang sandali na kasama nila ang Panginoon sa paghahati-hati ng tinapay. Nakisalo pa sa kanila sa pagkain ang Panginoon at dahil dito nabuksan ang kanilang mga mata. Mga kapatid, hindi po multo ang ating Panginoon. Siya ay tunay na muling nabuhay. At yan ay naranasan ng 2 alagad sa ating Ebanghelyo. Alam nyo mga kapatid, minsan habang pinagninilayan ko ito, bigla kong naisip, mayroong mga taong takot sa multo. Takot ba kayo sa multo? Pero parati di ba nating sinasabit, parati nating naririnig. Matakot ka na sa buhay kaysa matakot sa patay. Kasi yung patay, hindi ka na niyan pwedeng saktan. Yung multo, hindi ka na pwedeng saktan. Pero yung buhay, kaya kang hambalusin yan. Kung gusto niya, kayang mambuntal. Kasi meron yan buto at laman. Takot, Minsan marami tayong mga takot, marami tayong mga multo,
Pero tandaan natin mga kapatid, ang takot ay normal na damdamin. Lalo na kapag hindi natin naiintindihan ng mga bagay-bagay. Sa harap ng mga bagay na hindi natin maintindihan, may mga taong takot sa multo. Pero yung multo ng nakaraan, na ayaw ng muling balikan. May mga taong takot sa sakit at karamdaman. May mga taong takot na mawala ng mahal sa buhay. May mga taong takot na mawala ng seguridad sa kanilang mga buhay. May mga taong takot na maubos ang kanilang kabuhayan. May mga taong takot sa kamatayan. Normal na damdamin ng takot, lalo na kapag hindi natin naiintindihan ng mga bagay-bagay. Yung ilan nga, mas malalim pa ang takot dahil mayroong trauma o phobia na pinagdaraanan dahil sa masamang karanasan noong nakaraan. Pero mga kapatid, hindi lahat ng takot ay masama. Mayroong banal na pagkatakot sa Diyos, holy fear of God, na sa totoo lang, kailangan din natin. Dahil mas nakakatakot ang isang taong wala ng kinatatakutan. Kapag ang isang tao wala ng kinatatakutan, ibig sabihin, wala na siyang sinasanto. Hindi na siya takot na magkasala at maka-offend ng Panginoon, maka-offend ng kapwa. Kaya kailangan din natin ng takot, lalo na yung tinatawag na holy fear of the Lord. Pero ang paanyaya ng Kristong muling nabuhay sa atin, maging malaya tayo sa mga takot na nakakaparalisa ng buhay natin. We need to live our lives fully. Kailangan nating maging malaya sa mga takot na walang batayan. Kailangan nating maging malaya sa klase ng takot na nakakaparalisa ng ating buhay. Kaya nga mga kapatid, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, natalo na niya ang kasamaan. At dahil natalo na niya ang kasamaan, pinalalaya na tayo ni Jesus sa ating mga takot, sa ating mga pangamba, sa ating mga galit, sa ating mga inggit, at nawa sa ating mga bisyo at sa buhay na masama. Manalig tayo sa Kanya at nawa ang kalayaan na ating natanggap, kalayaan mula sa takot at pangamba, ang mag-udyok sa atin na patuloy na magmalasakit sa kapwa, maglingkod at magbigay ng sarili sa simbahan, katulad ng mga unang alagad ng ating Panginoon. Panginoon, palayain mo po kami sa aming mga takot. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.